Babala, maglagay ka nito sa bahay mo ngayong 2026 para iwas malas. Meron pong tinatawag na violent star o ang rubbery star na nagdudulot ng grabing kamalasan sa buhay. Magugulat ka na lang, ang wealth mo naagaw na ng iba sa'yo. At ikaw ay nawalan at hindi ka lang nawalan, malalagay ka pa sa alanganin. Ganito kagrabe ang star na to at ito po ay nagre-reside sa tahanan ng lahat. Nasa tahanan natin ito mga madam, mga sir. At dahil pumasok na po ang Year of the Fire Horse, nakikita na ninyo ang iba't ibang pangyayari ngayon sa iba't ibang mga lugar, sa iba't ibang mga bansa. Yan po ay isa sa mga nangyayari kapag sobrang lakas ng apoy. So, ibig sabihin, ang negative energies, doble ang lakas. Ang swerteng enerhiya, doble rin ang lakas nito. Kaya lang, sabay silang papasok. Sabay silang iepekto. Kaya't dapat alam mo ang gagawin sa mga malas na flying star para swerte lang ang makuha mo. Yan ang pag-uusapan natin ngayon at kung sino mayroon pong tinatamaan na animal sign ito, dalawa sila. At hindi lang dapat yung dalawang animal sign ang mag-ingat dahil ang 12 animal sign ay po pwedeng tamaan ito dahil ito ay nasa tahanan natin. Iwasan na i-activate ito. Mamaya po ito ang pag-uusapan natin para hindi kayo maging biktima or hindi ka mawala ng wealth o hindi maagaw sa iyo yung yaman na meron ka na o yung wealth na nininais mo na makamit mo. Hindi ito makuha ng ganun-ganun na lang at nalagay ka pa sa hindi magandang sitwasyon. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Isa sa mga malas na flying star ng 2026 na nagre-reside sa area ng tahanan natin lahat ay ang violent star o ang number 7 flying star o rubbery star po. At ito ay matatagpuan o nagre-reside sa southwest area ng tahanan natin. Apektado po ang Year of the Monkey at ang Year of the Sheep. Sila po ang naapektuhan ng rubbery star at hindi lang sila mga madam, mga sir. Ang 12 animal sign po ay pwedeng tamaan nito lalong-lalo na kung maa-activate ninyo ng hindi sinasadya. At ang Year of the Pig ay pwede rin tamaan dahil mayroon pong rubbery star number 7 sa northwest area. Okay? So, hindi lamang yung dalawang animal sign ang dapat na mag-ingat. Lahat tayo kailangan mag-ingat tayo dahil ang kakayahan ng violent star ay grabe. Maaari itong magdulot sa inyo ng biglaang pagkawala ng wealth ninyo. Maaari kayong maging biktima ng scam, ng fraud, o kung anumang uri ng pagkawala ng wealth ninyo o inagaw sa inyo yung wealth ninyo ng iba. Pwedeng agawin yan ng dahan-dahan. Pwede namang manakit pa sila para lang maagaw sa inyo yung wealth ninyo. So, ganyan kagrabe yung rubbery star na yan, mga madam, mga sir, no? Loss of wealth. At pwede itong magdulot ng grabing kamalasan sa lahat at mailalagay ka pa sa hindi magandang sitwasyon. Paano i-cure si number 7? Una-una po, ang southwest area ninyo ay huwag ninyong istorbohin. Ibig sabihin, huwag kang maghuhukay dyan. Bawal po ang digging. Kung ang southwest mo ay kwarto mo, pwede ka pa rin namang humiga dyan. Iwasan mo lang na tumapat sa mismong area. Kung no choice ka na, ang gawin mo, yung bedsheet mo, kulay blue ang i-cover mo, yung unan mo blue, maglagay ka ng kortina na blue. Para po mapahina nito ang metal energies ni number 7. Kasi po, si number 7 po ay nagbe-benefit sa earth energies ng southwest. Kaya malakas siya.
At hindi lang yon, napalakas pa po siya ng Year of the Fire Horse. Napapahina ito ng tubig at ng elephant at rhino. Ito po yung blue elephant at rhinoceros. Meron pong statue nito, merong sticker nito, at mayroon pong images nito. Pwede kang gumamit ng sticker, idikit mo sa dingding kung nasaan yung southwest mo. Pwedeng gumamit ng sticker, idikit sa bintana. Okay? So, kung ano yung kaya mong bilhin at ilagay sa tahanan mo, yun ang piliin mo. Ang pinakamadali at pinakamura po, yung sticker niyan, mga madam, mga sir, pwede kang umorder niyan. Meron tayo sa baba. May products po tayo sa baba. I-click nyo lang po yan para makita ninyo yung presyo at kung paano ninyo yan ma-order. Okay po? Ngayon, kapag nakabili ka, kinakailangan bumili po talaga tayong lahat para sa proteksyon natin. So, kapag kayo po ay bibili, idikit ninyo kung nasaan yung southwest, idikit ninyo sa front door ninyo, sa taas po ng front door ninyo sa labas. Ngayon, kung hindi pwede sa taas, idikit sa gilid ng front door ninyo. Kung saan makikita niya yung labas. Sa bintana, magdikit, pwedeng maglagay sa kotse natin. Sa sasakyan ninyo, pwede kayong magdikit dyan para maproteksyonan po kayo laban sa mga negative energies po na dulot po ng rubbery star. Okay? Ngayon, para naman doon sa Year of the Sheep at si Monkey, meron pong keychain yan. Pwede mo rin dalhin yung sticker kung gusto mo. Ilagay mo sa bag mo. Kung wala kang mabibiling keychain, pero may keychain po niyan mga madam, mga sir. Meron tayo dito product sa baba. Click nyo lang yan para makita nyo po yung price. Makakatulong yan sa inyo. Lalo na po kung madalas na kayo ay lumalabas at kayo ay Year of the Pig, Year of the Monkey, at a Year of the Sheep. Okay? At kung nais ninyo, kabilang kayo sa 12 animal sign, magdala na rin kayo nito. Okay? Dahil sa lakas po ng Year of the Fire Horse, pwedeng maapektuhan ka nito. Okay? Kahit wala ka sa area ng southwest. Okay? Mura lang po yung mga cure na ganito, mga madam, mga sir. Epektibo po yan. Okay? Huwag kayong basta-basta mag-print nito. Maliban na lang kung yung kinuhanan ninyo ng print, binigyan kayo ng karapatan na sige, i-print mo, gamitin mo. Kasi po, may pangontra po yan. May mga mantra yan na inilalagay yung may-ari. Kaya po, may sticker naman yan. Kung hindi ninyo nais yung statue o yung plaque niyan, may sticker po, murang-mura lang. O yung keychain, murang-mura lang. Yun ang gamitin ninyo. Para po, binili ninyo. Okay? Kasi po, iniiwasan natin dito yung magkaroon ng negative effects dahil may mga mantra po sila laban doon sa gumagamit nito nang walang paalam sa kanila. Okay? Sunod, ano pa ang dapat gawin bukod sa pagdadala nito? Pwedeng maglagay sa mga area ng southwest. Halimbawa po, southwest ninyo, kusina, kwarto, living room, o ano man yan sa area ng tahanan ninyo, maglagay ka ng kortina na blue na basahan o yung blue rug. Kung saan man ito tumapat mga madam, kung kwarto, bedsheet ang gamitin mo, unan mo, lagyan mo ng blue na cover. Kung sa living room naman, throw pillow mo, carpet na blue, marami kang pwedeng gawin mga madam, mga sir. Yun ang ilagay mo, depende sa kung saan ito tatapat. Sa kitchen po, tingnan mong maigi, iurong mo yung kalan kung doon tumapat. Okay? At alalayan mo yung paglalagay ng salt cure po, pwede maglagay dyan. Pwede rin maglagay ng sticker. Kung halimbawa po, kusina may kalan. Okay? Iurong mo yung kalan, sticker ang ilagay mo. Okay? Kaysa po maglagay ka ng ibang mga cure na po pwedeng ma-deplete naman yung kalan. Okay? So, sticker po ang ilagay para maproteksyonan. Para doon sa Year of the Pig. Okay? Maglagay ka ng sticker na to sa northwest area. Okay? Bukod sa paglalagay sa pinto, sa bintana, at sa ang entryway, sa sasakyan, maglagay ka po nito sa northwest area. Sa area mo, ang pig po, ang area ng pig ay northwest 3. Doon ka maglagay ng sticker nito para maproteksyonan ka. Or magdala ka ng keychain nito, sabit mo sa bag mo, sa keychain ng sasakyan mo, o kung ano man, na dala-dala mo ito palagi, saan ka man magpunta. Okay? Mahalaga po ang paglalagay ng pangontra. Papahinain ng blue colors ang metal energies na dala po ng violet star. Okay? Hindi maganda ang epekto nito dahil pwede rin magdulot ito ng aksidente. Aksidente na naidulot ng iba sa iyo at napahama ka.
Okay? Kaya mahalaga maglagay sa tahanan ng pangontra. Naapektuhan nito ang ina ng tahanan, mga madam, mga sir, dahil ang southwest po, ina ng tahanan ang ubu-uko pa dyan. Okay? Ngayon, itong si Northwest area, nandun siya sa Northwest 3, tatamaan niya ng Rubbery Star sa area ng Pig. Tatamaan din dyan yung area ng tatay. Okay? So, mahalaga, dalawa kayong matutulungan dyan, mga madam, mga sir, ano? Yung Year of the Pig at yung tatay po. Matutulungan siya sa paglalagay po ng sticker nito. Mura lang yan, mga madam, mga sir, no? Tubig po, kung pwede ninyong ilagay yung tubig, nakakatulong din yon. I-replace nyo lang po kapag dumumi yung tubig kasi hindi pwede ang stagnant eh. Pero hindi rin pwede ang moving water. Okay? Kasi mas na-activate yan si number 7. Yung mga nagdudulot po ng scam, panloloko, o kaya meron pang isang klase ng pamamaraan para maagaw yung wealth ninyo. Ito po ay ang pwedeng kayo ay kakaibiganin at aayain kayo na mag-invest sa kung ano-anong mga negosyo. At doon magsisimula na maaagaw sa inyo yung wealth ninyo. O sa anumang investment, pwede kayo ayain at mapapaniwala talaga kayo na maganda ang return nito sa inyo. Pero simula na pala yan ng pagkaubos ng wealth ninyo. So, hindi lang po violence ang naidudulot nito. Maraming pamamaraan para maagaw ang wealth ninyo sa inyo at malagay kayo sa alanganin. Okay? So, pakabantayan. Ito yung mga bawal pa po, mga madam, mga sir ha, sa area ng Southwest. Bawal ang paglalagay ng TV, stereo dyan. Huwag ka magpatugtog dyan, ilipat mo muna. Okay? So, kung may choice ka na hindi ka maglalagay sa area na yan, huwag ka maglagay. Pero kung no choice ka, dyan ka naglalagay. Huwag ka lang pong magdadabog-dabog. Yung halimbawa naglalakad ka, tapos yung paa mo, naririnig yung yapak mo, yung apak mo, naririnig. Huwag po yung gano'n, nagigising si Violent Star po. Yung pagbabagsak ng mga gamit, halimbawa po, libro bumagsak, sabihin na natin mga mabibigat na bagay na bumagsak, may tunog yun, pwedeng ma-activate yan. Okay? Digging po. At bawal po muna maglagay ng mga halaman dyan, mga madam, mga sir, kasi na-activate din si number 7. Tubig po, mahalaga yan. Tubig ang kinakailangan sa area na yan para mapahina siya. Dahil pinalalakas siya ng area at pinalalakas siya ng Year of the Fire Horse. Hindi maganda ang epekto nito dahil kung minsan, nauuwi ito sa pagkawala. Lalo na kung aksidente ang naidulot, na ibang tao ang nagdulot. Okay? So, palagi pong mag-iingat, mga madam, mga sir. Ang mundo o ang panahon natin ngayon ay iba. Kung kaya natin na i-cure ang mga negative energies, kaya nating manatili. Okay? At kaya natin pangalagaan ang mga sarili natin, pamilya natin at wealth natin. Ang kinakailangan dito, alamin mo kung ano yung mga pwedeng magdulot ng grabing kamalasan sa inyo para makaiwas ka at matapos mo tong 2026 na to nang nasa maayos na kalagayan ka. Kasi nandyan ang illness star, nandyan ang accidents, marami. May mga kaguluhan na nagsisimula na, nagtataasan na ang mga presyo. May propesiya po para sa 2026. Kaya pinag-uusapan natin yung mga po pwedeng makapaglagay tayo ng pangontra para makaiwas po tayo at makatulong ito sa ating lahat. Sa mga nagtatanong po, mga madam, mga sir, tungkol po doon sa nakaraang video natin, tungkol doon sa coins, yung protection coins po. Yan po ay ma-orderin nyo kapag kakinlik ninyo yung products. Diyan sa baba ng video natin, makikita nyo po yung products dyan, mga madam, mga sir. Click nyo lang yan, idediretso na po kayo niyan sa kung saan yan mabibili. At yung presyo po kasi niyan ay minsan po bumababa pa sa kung ano yung presyo nakalagay. Kaya mas maganda po kung titingnan na lang ninyo kung ano yung product kasi nagsisale po yung product. Kaya mas maganda kung titingnan mismo sa platform. Okay? Bumili po kayo niyan, mga madam, mga sir. Sa panahon ngayon, ang lahat ng tao ay nag-iiba ang pag-uugali. Dahil ito sa lakas ng Fire Horse o ng Binghu Year ng 2026. Okay? Yung inaakala mong mabait last year,
baka naman siya na ang nagdudulot ng kamalasan sa'yo ngayong 2026. Okay? So, dahil po yan sa pag-iiba ng, or dahil po yan sa lakas ng enerhiya ng taon. Yung dating mabait na ka-close mo, siya ngayon ang nagiging dahilan kaya kami namalas. Kaya yung coins na yan, tinalakay natin yan. Pinag-uusapan natin yan para makabili kayo at maging proteksyon ninyo yan sa mga sarili ninyo dahil maraming tao ngayon mag-iiba ang pag-uugali. Okay? At pwedeng pagmulan talaga ng inggit, ng galit. Kaya proteksyonan ninyo ang sarili ninyo gamit yan. Murang-mura lang yan mga madam, mga sir. Sa lalaki, ilagay sa bulsa, ilagay sa wallet, basta dala-dala mo. Ibalot sa plastic. Kasi po, kaya pinapabalot sa plastic para makita mo dahil nagkakaroon po yan ng discoloration. Okay? Kapag nagkakaroon siya ng discoloration, may attack sa'yo. May energy attack sa'yo. At sinaluyan ng coins. Okay? Kapag nabiyak ang coins, kinulang ka na talaga. Kapag hindi, nagkaroon lang ng discoloration, huwag mong linis-linisin mga madam, mga sir. Huwag tanggalin sa plastic. Dahil kapag dumami na yung discoloration, tatapon yan, papalitan ninyo ng bago, mura lang yan. Okay? Ang coins na yan ay umaakit ng swerte, pumuprotekta sa wealth energies mo, at ikaw pinoproteksyonan yan. Ngayon, kapag napuno na siya, nagkaroon siya ng tarnish, nagkaroon siya ng discoloration, nag-iba ang kulay niya, namuti-muti siya, o nagkaroon ng green-green, huwag ninyo tanggalin sa plastic kung saan ninyo nilagay, at huwag nyo nang linisin pa. Dahil pinoproteksyonan kayo ng coins, umorder po kayo ng bago at palitan ninyo.